So ayan na mga sangkay, nagpasabog na naman po si former President Duterte ng isang matitinding mga impormasyon. Ang tanong kasi dito, totoo ba ito? No? At itong kanya mga sinabi mga sangkay, tila baga nag-uudyok para guluhin ng gusto ang ating bansa. Yan po ang ating pag-usapan ngayon. So hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po ang lahat ng nanonood ngayon? Naway ayos lamang po tayo dyan. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Naku po, ang dami na po natin dito sa ating YouTube. Ayan po. Sobrang dami na po natin dito. Kaya naman, dahil road to 2 million subscribers na po tayo, make sure na nakasubscribe na po kayo sa ating YouTube channel. I-check nyo po sa ibaba ng video na to, may makikita po kayo dyang subscribe button. Pindutin nyo po yan, tapos i-click nyo po yung bell at pindutin nyo rin po yung all. Okay? Nagkakaintindihan ba tayo mga sangkay? Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout ka pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa baba ng hashtag solid sangkay. So ito na nga mga sangkay, tingnan po natin itong pasabog ni PRRD kasi nakaka-intriga siya eh. Kasi dito, pinalalabas mga sangkay na yung national budget for 2025, naglagay daw po ng budget nang wala pong blanco, kumbaga blanco mga sangkay. Wala daw pong alam kung saan pupunta ito. Halimbawa itong pagkalaki-laki mga pera mga sangkay na nakasulat dito, saan daw po ito pupunta. So parang ang dating mga sangkay, kinukurap. 'Di ba? At siguro kung tayo mga sangkay, wala din po tayong nalalaman at maniniwala lang po tayo ng basta-basta, kumbaga, hindi ay nag-iisip mga sangkay. Ngayon, ang tanong kasi dito, gaano nga ba katotoo ito? Kasi ang lumalabas dito, ayan po, sobrang daming budget po niyan. Tapos sabi po dito, blanco. Yan o, nakalagay, walang mga nakalagay mga sangkay. Yan po yung kanilang paandar na naman ngayon. So, ang tanong dito, gaano nga ba katotoo ito mga sangkay? Ngayon, isa po ito sa kanyang statement. Sabi po dito, do not F, alam nyo na yan, the people of the Philippines. Magkagulo tayo niyan. Lagi niya po itong sinasabi, no? Magkagulo tayo niyan. Nandyan yung military, pati pulis, ay na naman mga sangkay, nabanggit na naman po ito. Hindi papayag na ng ganon. I know them. Kayong mga nasa bureaucracy, better stand up straight and be counted as a true Filipino. Ang tanong dito mga sangkay, ito ba ay panguudyok dahil lamang po dito sa kanyang pasabog? Ito nga ba ay pang-uudyok sa isang malaking kaguluhan sa Pilipinas dahil po dito sa sinasabing mga, alam niyo mga sangkay, tawag dito, chismis. Ayan o. Wala daw pong mga nakalagay, mga sangkay, kung para saan yan. Ayan po, sobrang laking pera, walang nakalagay kung para saan yan. Blanco lahat. Ngayon, tingnan po natin ang balitang yan mga sangkay. Ito, kasi marami din, actually may mga naniniwala, marami din po talaga. O, tingnan po natin. Wala walang bisa at hindi raw dapat ipatupad ang magit 6.3 trillion pesos na 2025 national budget. Ay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Napuna kasi niya at ng isa pang mababatas ang umunoy mga blanco sa hawak nilang kopya ng BICAM report ng budget. Ang inaabangan ko mga sangkay yung debunk nito eh. Actually, may mga vlogger na po na nag-debunk nito mga sangkay. Siguro, pag-usapan po natin sa live kung kaya pang isingit sa time. Pero ang inaabangan ko mga sangkay, yung mismong gobyerno o mga senador ang magsalita. Kasi ito lang ganito lang kasimple. Hindi naman po tanga si PBBM na pipirma sa isang national budget na wala pong nakalagay doon kung para saan po yan. Kasi ang dating mga sangkay, parang niloko daw po si PBBM ng Senado, parang ganun ng Congress ng Senado at saka ng House of Representatives. Kasi sila po ang nag-usap-usap niyan Sila po yung nagdesisyon niyan. Ayan po, kitang-kita niyo naman. Andyan po sila Grace po, si
Chis Escudero, sila Martin Romualdez, at kung sino-sino pa mga opisyal. So parang ang dating mga sangkay, ano yun, tanga si BBM para hindi niya maintindihan yung ganitong klaseng, diba? Blanco mga sangkay. Hindi ba niya mababasa yun kung talagang totoong blanco? Kumbaga, ganun lang po kasimple. Well, this is politics, guys. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag po tayo maging panatiko. Ako wala po akong kinikilingan sa mga awayan na to eh. Pagdating sa mga awayan, pero pagdating sa pagiging supporter ng pamahalaan, which is what we are doing right now is giving you more information mula po sa mga proyekto nila PBBM. Yun po yung ginagawa natin. That's why we are pro-government. But when it comes sa kanilang mga awayan, kumbaga nagko-komento po tayo mga sangkay sa kanilang yung mga nangyayari at may sarili po tayong opinion. But wala po tayong kinikilingan sa mga mga sangkay, no? Yan po ang dapat ninyong maintindihan. But we are pro-government. Alright? O, tuloy tayo. Nakatutok si Jonathan Andal. Matapos pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos noong December 30 ang lagpas 6.3 trillion peso 2025 national budget, pinuna ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anyay mali sa pambansang budget. Batay sa sinasabi niyang kopya ng BICAM report na hawak niya. Ito yung mga blanco. Okay guys, may mga blanco. So, ibig sabihin, sa madaling sabi mga sangkay, lahat ba ng mga senador na nandun, pati mga congressman, sila po yung nanloko sa taong bayan? Sila Grace po, nandun. Sila Cayetano, nandun. 'Di ba? Lahat halos nandun, maliban po sa mga DDS, mga sangkay. Ibig sabihin, sinabotahin nila yung sambayan. Kumbaga, ang daling intindihin kung ito po ay isang chismis, isang black propaganda against the administration. Nagpas ilongid blank. Sinabi niya ito sa special episode ng podcast na Bastard Dabawenyo na naka-upload sa YouTube channel ng anak niyang si Davao City Mayor Baste Duterte. Kasama rito ng dating Pangulo si Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City na naging chairman ng House Appropriations Committee sa administrasyon ni Duterte at Benigno Aquino III. Si Ungab daw ang nakapansin sa 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget na may mga blanco o patlang sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw ng pondo ng National Irrigation Administration o NIA at Philippine Coconut Authority o PCA. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture. Gaya ng sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Small-scale irrigation projects at agricultural machines, equipment, and facilities. Ito kung tutuusin mga sangkay, sa time ni PBBM, ito po yung mas pinakamaganda kaysa sa lahat po ng mga namuno after Marcos. Pagdating po sa pagpapatakbo ng agrikultura natin. Kasi ngayon, alam nyo, binibilhan po ni PBBM ng mga struktura, mga advanced equipment, mga sangkay, na mga magagamit po for farming. 'Di ba? Tapos yung kita nyo mga sangkay, yung mga lupa pinamigay na po ni PBBM sa mga magsasaka ng libre. Sinong nakagawa niyan? Si Pangulong Marcos lamang. But well, mga sangkay, tingnan po natin pwede namang sabihin na totoo talaga yung sinasabi nila PRRD. But again, this is politics, no? Malaki po ang porsyento ng salitang politika sa ganitong klase mga paandar. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriations. This is the first time that I saw a bicameral conference committee report na may mga blanco. Na-shock nga ako. Kikita natin na defective yung BICAM report. At bakit pinirmahan ng members? So, You see, mga sangkay? So, ang pinapalabas nila, nagsabuatan po lahat ng mga senador, ng mga congressman, para po dito. Di ba mga sangkay? That's very impossible. No? Napaka-imposible po niyan. Hindi, andun sila Grace po, mga sangkay. Andun din po yung iba pang mga, si Pimentel, andun. We know kung sino po si Pimentel. Dilawan po yan. At kung sino pa mga sangkay na mga
senador na andon, na alam po natin, sila Villar, andon, mga sangkay, di ba? So, imposible. The House and the Senate ratified defective Di ba? BICAM report. House and the Senate. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check niya ng blanco to. Ano yung sabihin? Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalokohan ng naisip ninyo niya? Dahil dyan, sabi ni Duterte, walang bisa ang 2025 national budget kaya hindi raw ito dapat ipatupad. Pala desisyon naman si Tatay Digong. Ako, wala akong problema kay Tatay Digong. Hanggang sa dulo, sinuportahan ko yan. At hanggang ngayon, mga sangkay, hindi pa rin po tayo tulad ng iba na talagang binabalahura si former President Duterte. Kaya nga sabi ko, gitna po tayo kasi both of them, I supported them. Both side, Marcos and Duterte. Pero mga sangkay, itong awayan po nila ngayon, alam po natin yan na malaki po ang porsyento ng politics po dito, mga sangkay. I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demanded explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. That is falsification of law. Perjury yan or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Kung akong tatanungin, Election na talaga no? iakyat na yan dapat sa Supreme Court kasi napirmahan na ng Presidente. Posible raw sumama si Ungab sa mga petitioner na hihilingin sa Korte Suprema na ideklarang invalid at unconstitutional ang 2025 budget. Sa ngayon, inihahanda na raw ng mga abogado ang isasampang reklamo tungkol dito. Hiningan na ng reaksyon ng GMA Integrated News ang Malacanang pati ang liderato ng Senado at Kamara para kumpirmahin kung ang kopya na hawak nila Duterte ang ipinasa at pinapirmahan sa Pangulo. Ayun. Pero wala pa silang Yan ang inaabangan natin, mga sangkay. tugon. Matatandaang na-delay ang pagpirma ni Pangulong Marcos sa national budget dahil kinailangan daw ang mabusising pag-review dito. Sa pinirmahang national budget, vinito o hindi inaprobahan ng Pangulo ang 26 billion sa DPWH at 186 billion sa unprogrammed appropriations dahil hindi raw akma sa mga prioridad na programa ng kanyang administrasyon. Para sa GMA Okay, mga sangkay, well, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, mga sangkay? Ito ba ay part ng politics? Yung awayan po nila? Yung gulo ng politika? O ito ay seryosong katotohanan? Kasi may panawagan pa po si Tatay Digong. Diba na masyadong matitindi. Like for example, wag nang mag-tax mga sangkay, diba? Yung mga sundalo, mga pulis, alam nyo, parang inuutusan. Well, kanya-kanya naman po tayong opinion regarding dyan. Wala namang problema mga sangkay. But what do you think? Ano ba sa tingin nyo? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Magaganda po yung topic natin dito regarding po sa mga nangyayari sa ating mundo. Related po sa Bible prophecy. So kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.